daigdig, handog na kaibig-ibig. Kailan may di masasaid, paghahai inilahad, nang ialay si Isaak. Ang korderong nagliligtas, ang mananang nagsilikas, pastol naming mapagmahal. Kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas, walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim-dilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon, sa kabukiran, sa paligid, upang humanap ng makakain at matutuluyan."
Nasa ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, wala po tayo, kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naroroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo sila ng pulu-pulutong na tigli 50. Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat para sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi ng pinagpalang linggo. Yan. Pinagpalang linggo rin sa mga nasa barangay, sa mga nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Happy birthday muna, Nicole. Yan, si Nicole yung ating nagbasa ng ating unang pagbasa. Happy birthday. Birthday ni Nicole. Ngayong araw na ito, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Sabihin nyo nga po, katawan at dugo. Ang ating mga pagbasa ay tumutukoy sa kung ano ang sinisimbolo o pinapatungkol ng katawan at dugo ni Kristo. Simulan natin sa ating unang pagbasa. Dinalhan ng hari at pari ng Salem na si Melchizedek ng tinapay at alak si Abraham. At pinagpala siya. Dito, ipinapakita na ang tinapay at alak ay mga simbolo ng pag-aalay. Bakit dinalhan si Abraham ng tinapay at alak? Kasi si Abraham nanalo sa labanan. At bilang pasasalamat ng hari, binigyan siya ng alak at tinapay. At dahil dito, bilang sukli, si Abraham nagbigay ng 10 ng kanyang lahat ng nasamsam o lahat ng kanyang ari-arian. Grabe, no? Alak at tinapay lang, ang sukli, 10. Ano ba yung 10? Tithes sa Ingles, no? 10 ng lahat ng kanyang ari-arian. Kung siya'y nag-aari ng 1,000, magkano ang 10? 100. Diba? Kapag 2,000 ang kanyang kaari-arian, magkano 10? 200. No? Sinong lugi sa dalawa? Hello? Ba't tayo makasagot? Ha? Kung ikaw ay makwenta, sasabihin mo, ay, lugi. Lugi ang hari. No? Alak at tinapay lang. No? Pero, si Abraham, 10. Lugi. Lugi. Pero kung ikaw ay mapagbigay, hindi mo kukwentahin iyon. Di ba pag ikaw ay nagbibigay, hindi mo naman kinukwenta kung ikaw ay makakatanggap ng kapalit. Ikaw ay makakatanggap ng sukli. Pero kung makwenta ka, ay alam mo talaga, lugi ka. Pero, hindi naman lugi si Abraham. Bakit? Anong kanyang tinanggap?
Ayun ang nakalimutan natin, yung pagpapala. Diba? Tinapay at alak lang ang nakukwenta natin, pero yung pagpapala, minsan o madalas, hindi natin nakukwenta. Hindi natin naaalala. Kaya nga, maganda, no? Itong paalala sa atin, no? Isama sa kwenta, isama sa pagbibilang ang pagpapala. Sino lang nakakaalam ng pagpapala? Yung may sariling katawan. 'Di ba? Madalas reklamo tayo ng reklamo sa buhay, no? Wala tayong pambayad ng kuryente, wala tayong ganito, mahirap tayo, pero ang hindi mo nakwenta yung blessing mo, yung pagpapala mo. Hindi mo nakwenta, humihinga ka pa. Hindi mo nakwenta, hindi mo nga masaray ang botones ng pantalon mo. Sabihin mo, mahirap ka. No? Di ba? Namumutok na yung tiyan mo, hindi mo pa nakukwenta. Di ba? Minsan, no? Wala tayong pambayad ng kuryente, pero hindi ka naman tumitigil sa kakakain. Ba't ganon? Di ba? Is that a blessing? Di ba? Biyaya yon. Nagrereklamo tayo, ang hirap-hirap natin, pero hindi ba nakakapag-aral pa din? Hindi ba biyaya yun? O igalingan mo mag-aral. Ha? Para mas marami pang biyaya. No? Galingan mo sa buhay. No? Pero minsan, ang kinukwenta lang natin, yung kayang hawakan ng kamay. Pero yung pagpapala, hindi natin nabibilang. Hindi natin binibilang. Si Abraham nakatanggap ng tinapay at alak. At higit sa lahat na yon, nakatanggap ng pagpapala. Kaya sinuklian niya ito ng alay. Anong kanyang alay? Ikapo. Ikapo. Samantala, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng pagpaparami ni Jesus ng tinapay at isda. Matapos niyang mangaral sa mga tao, matapos niyang pagalingin sila sa marami nilang sakit, inabot na sila ng dilim. Kaya naman, naisip ni Jesus na pakainin ang mga tao. Pero, iba mag-isip ang mga alagad. Anong sinabi ng alagad? Pauwiin na ninyo. Dumidilim na. Pauwiin na ninyo para makabili sila ng pagkain at makahanap sila ng tutuluyan. Iba talaga mag-isip ang mga alagad, ano? Pero iba rin mag-isip ang Diyos. Ang Diyos mag-isip, laging pabigay. Laging pabigay. Yung mga alagad, iba mag-isip. Anong sabi nila? No? Wala nga tayo. Wala nga tayo. 5 tinapay lang at 2 isda. Akala ko ba wala? Pero merong 5 tinapay at 2 isda. Minsan ganyan din tayo, di ba? Pag may nang hihingi sa atin o lumalapit, sasabihin mo, wala nga ako eh. Gipit ako. Pero may load. Hindi naubusan ng load. No? Data ng data. No? Kasi Facebook is life. Ganyan, di ba? Di bali nang walang makain, basta hindi mahuli sa chismis. No? Ano bang bago ngayon? No? Ganyan, minsan, no? Sinasabi mo wala ka, pero may pang-load. No? Sinasabi mo gipit ka, pero naka-check out na. No? Ba't ganun? No? May pang-online shopping. No? Father, 50 pesos lang naman yan, pan-lipstick lang naman po. No? Pero hindi wala. Meron. Ayaw mo lang magbigay. Gaya ng mga alagad. Hindi sa wala. Anong katwiran nila? Hindi naman kasya to. Kulang pa nga sa atin itong 5 tinapay at 2 isda. No? Madalas ganyan din tayo, di ba? No? Yung mga palusot natin. Pero sa taong gustong magbigay, hindi mauubusan ng paraan. Pero sa taong ayaw magbigay, hindi mauubusan ng katwiran. Sa kwento, ang sinabi ni Jesus sa kanila,
kayo ang magbigay ng makakain. Kayo ang magbigay ng makakain. Dahil dito, ang tinapay ay simbolo ng pagbibigay. Pagbibigay. Pag-aalay at pagbibigay. Ito ang tinutukoy ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Ito'y sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto na ang tinapay na siyang simbolo ng katawan ni Jesus ay inihandog, binigay, inalay para sa lahat. Di ba? Ang tinapay, si Jesus, ang kanyang katawan ay isang pag-aalay, ay isang bigay para sa lahat. Ito po ang ibig sabihin ng pagdiriwang natin ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Jesus. Isang pag-aalay, isang pagbibigay ng dahil sa pag-ibig. Ng dahil sa pag-ibig. Ito yung hamon sa atin sa araw na ito. Ang pag-ibig, hindi lang puro pakabig. Hello. Sa mga puro pakabig dyan, magandang tignan, marunong ka bang umibig? Kaya tayo nagbibigay kasi meron tayong pag-ibig. Gaya na lang sa pamilya, di ba? Yung mga breadwinner, ay, hindi ko maisip kung gaano kalalim ang kanilang pag-ibig sa pamilya. No? Yung makapamilya, no? Yung lahat ibibigay sa pamilya, pero merong kapamilya, puro pakabig. Hello. Shout out sa mga puro pakabig. Baka naman, no? Sasabihin mo, Father, wala namang kaming trabaho. Okay, edi maghugas ka ng pinggan. 'Di ba? Wala naman akong trabaho. Okay, edi maglinis ka ng bahay. Wala ka nang naaangkat, pabigat ka pa. Diretsahan na tayo. Father, sakit mo talaga magsalita, no? Ganun eh. Sasabihin mo, mahal mo ang nanay mo, pero ayaw mong tulungan maglaba. Sugat-sugat na yung kamay ng nanay mo. Ikaw man lang, maglaba ka naman. Kahit man lang yung damit mo na lang. Di ba? Wala kang maiangkat. Pwedeng serbisyo. Hindi naman lagi, no, material, no? Ganyan dapat sa pamilya. Kung may pagmamahal sa pamilya, tulong-tulong, bigayan. Mag-ambag ka ng pagkuryente. Kung ikaw wala ka may ambag, di ikaw yung magsaing. Ikaw ang maglinis ng bahay. Parang di sa mag-asawa. Kung may pag-ibig, dapat may bigayan. Kung mahina ang isa ang dapat mag-akay. Hindi yung lagi siya yung inaakay. No, bigay mo naman. Kapag maingay ang isa, anong dapat ibigay? Bigay mo yung tenga mo. No? Sige lang. Sige lang. Intayin mo na lang tumahimik. Pag tumahimik na, ikaw naman. No? Huwag mo sabayan. No? Bigayan. No? Ganun eh. Huwag mo sabayan. Kaya nagkakagulo eh. Nakagulo. At ito yung tinuturo sa atin. Ang pag-ibig, dapat merong aspeto ng pag-aalay, may aspeto ng pagbibigay. Alam nyo, naalala ko yung kwento nung minsan akong nag-bless, di ko ito makalimutan kahit ang tagal na. Nag-bless ako ng isang nasunugan. No, doon sa Quiapo, nung nasunog yung isang eskwelahan, nadamay yung mga kabahayan. No, nag-bless ako at pagdating ko, may isang mag-anak na nandoon sa kalsada, sa may tabi ng kalsada. Nandun lahat ng kanilang mga gamit. No, yung iba basa, yung iba nakasupot, nandun sila at kumakain. No, sabi ko doon sa katikista, saan yung ibabasbasa natin? Sabi niya, Father, yan po. Pagkita ko, katabi nila, habang kumakain sila ng noodles at kanin, yung anak nilang nasunog. Nakakremate na. Pagdating ko, sabi niya, Father, kain po tayo. Di ba ganun ang Pinoy? Kain po tayo. Pag kumakain, nag-aalok. No? Pagtingin ko, kulang pa nga sa kanila yon.
Oh, di ba sabi ko, hindi po, salamat po, busog pa ako. Oh, Father, soft drinks. Sabi niyang ganon. Oh, sabi ko, ay, hindi po ako nagso-soft drinks eh. No? Nagpalusot na lang ako. Papabili pa ba ako ng soft drinks? Nasunugan na, namatayan na. No? Siguro naman, napaka-insensitive ko naman. No? Oh, pero walang kaabog-abog, nagpabili na lang ng tubig, no? Ng mineral water. No? Doon ako na nasunugan, namatayan, pero kaya pa rin magbigay. At ang sabi na lang niya, may awa pa rin ang Diyos. Wow! Ilan sa atin ang makakakita pa rin ng bigay ng Diyos sa mga oras o panahong walang-wala na tayo? Marami magtatampo na lang. Marami mag-e-emote na lang, magdadrama na lang, pinabayaan na ako ng Diyos, pinagkaitan ako ng Diyos, pero nabilib ako doon sa mag-asawa. Sasabihin pa rin, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Mga kapatid, ito ang hamon at pinapaalala sa atin ng ating kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Paalala na meron tayong Diyos na mapagbigay. Kaya kung pakiramdam mo ikaw ay kapos, ikaw ay gipit, nawalan, mahirap, lumapit sa Diyos. Lumapit sa Diyos. Bukas ang ating simbahan lagi. Kaya nagtataka ko, dito sa lugar natin, ang daming mahihirap, pero bakit hindi lumalapit sa Diyos? Mas marami pa yung nagsisimba sa online eh. Bakit ganun? Di ba? Kapag ikaw ay gipit na, lalapit ka dun sa nagbibigay. Lumapit ka sa Diyos. Kaya hindi mo maramdaman ng Diyos kasi hindi ka lumalapit. Kaya hindi mo maramdaman na mapagbigay ang Diyos kasi hindi ka nagdadasal, hindi ka nagsisimba. At ito, yung paalala sa atin, ng katawan at dugo ni Kristo, isang Diyos na nagbigay at nag-alay. Mamaya, pagkatapos ng ating banal na misa, iikot tayo sa ating parokya at ipapaalala sa atin na merong tinapay, merong katawan ng Diyos na pwede nating lapitan at hingan. Kaya po nananawagan ako sa mga nasa barangay, kapag dumaan ang banal na katawan ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, magbigay galang po tayo. No? Huminto man lang sa pagkilos, huminto muna sa pagtatrabaho, sa paglalaba, at magbigay galang. At mag-antanda. Yan ang paalala sa atin na meron tayong Diyos na magbibigay at nag-alay ng kanyang buhay. Amen. Amen.